Hello, good morning po sa ating lahat. Welcome sa ating Tuesday market briefing. So to start, let me share my screen with you. Nag-share ba? Ayaw. Yan, share ko lang po yung screen ko. So I hope nakikita nyo na, no? Yan, good morning po. Good morning, Sir Joseph. Good morning sa inyong lahat. So start po natin sa, balik tayo sa Euro. Ayan, kung papansinin po ninyo, ang Euro ay mukhang up pa rin po. Kasi, bakit natin nasabing up? Kasi bukod sa daily, yung daily mo up pa rin siya, di po ba? Kabe-break niya lang dito. So, kabe-break po dito sa broadening formation na ito. Bakit naging broadening formation yan? Tingnan, just to show you, ito po yung broadening formation. Yan. Ito yung trend line mo sa pataa. Ito yung flat side mo. Tapos ito yung broadening formation mo. Yan po. So, ang magiging target po niyan, daily po yan. Medyo malayo-layo po ang magiging target niyan. Ano po? Kasi daily po siya. And we are only concerned with intraday movement. So, kung ito yung target niya sa daily, ayusin ko lang ng maigi ha. Kung ito magiging target niya sa daily, which is this, probably it will hit, sabihin na natin ito na lang. Kasi malapit na yan dito, kaya ito na lang ko consider natin. 1.2242. Pero yung 1.2242, it may reach that level within the week, not today. So, ang pwede po niyang abutin ngayong araw is most likely maghahanap lang tayo ng buying area of value na may buying opportunity dito. So, it could either be here, pwede siyang mag-correct hanggang dito mamayang hapon before the European market opens at 1987, no? Parang bench lang. So, 1987, ang pwede nating pag-abangan ng buying for euro or any hourly correction to the EMA 26 of any correction to the hourly EMA 26 will be an opportunity to buy euro dollar pair. Ayan, so madali lang, medyo ano lang siya, magalaw siya, no? Ito ang problema pagka mahaba na yung listahan eh. So, 1.2019 ang tinitingnan na, siguro nasa hourly yan. Ayan po. So, yung hourly is nasa 1.2019. Most likely, mamayang hapon po, baka ito po yung puntahan niya. Kasi it's now doing at 1.2045. So, most likely, nasa 1.2022 na mamayang hapon, ano, or something a little bit higher than that. Yan. So it may go to 1.2022, pero maglagay ka ng note dito dahil hindi naman ito ang gusto mong pasukan, dahil dynamic po itong level na to. So ito po yung gusto mong pasukan. So this is a dynamic level. It will change from hour to hour. No, so as the hour goes on, it will change. It will change from time to time. So babantayan mo 'yan. Kung wala na pong tanong sa Euro USD, we can now move on sa ating GBP USD. Ang GBP naman, mukha pa naman pataas pa rin. Sometimes I say it right away because you can clearly see it from the chart na mukha namang paakyat pa rin po siya talaga. Bakit ko nasabing paakyat po siya? Ito, the momentum is very strong here. Tapos nagkaroon ng consolidation, which is a classic consolidation pattern after a strong move on the upside. Kasi makikita mo ang lalaki ng bars nito, no? So tapos ito, ang liliit ng bars niya. So it's a classic
consolidation after a big move on the upside. So malamang po yan, aakyat po siya ulit, magko-correct lang siya ng konti hanggang dito marahil sa 39.41 area. 39 yan, hanggang marahil sa 39.41 area. We don't expect it to correct up to 38.94 primarily because the movement still is very steep. So 39.41, magbabago rin po ito kasi EMA 26 po ang binabantayan natin dito. Ang target price mo ay nasa 42.41. Ang 42.41 po ay based on a daily, is it based on a daily chart or 4 hours? Yan, ito po ay base sa 4-hour chart. Malamang po hanggang dito yung kanyang tatamaan mamayang hapon. So it's 42.41. If you look at the high of this price, it says in the information box, the high there is 42.41. So kung titingnan mo yan, kung halimbawang mag-low man siya today, let's take a look at the hourly, mag-low man ng 39.41, pag gumalaw yan ng average daily range niya ng kahapon ng ginalaw niya is 93 pips. Sabi mo na lang 100 pips. So kung gumalaw ng 100 pips yan from 39.41, malamang po aabot yan ng 40.41 o 40.50 hanggang mamayang hapon, hanggang mamayang New York close. So bago po yung 42.41 kasi medyo malayo-layo po yan, 100 pips lang po ang ginagalaw niya. Wala namang major na news ngayon na pwede nating i-expect or walang pwedeng mag-change ng perception ng market towards the major pairs. So we can expect na average po yung igagalaw niya on a daily basis today. So 39.01, 40 pips po ang ating cut loss. Tapos ang tinitingnan po natin is at least 100 pips coming from 39.41. Roughly, no po? More or less. So kung wala na pong tanong dyan, next po natin ang AUD-USD. Ang AUD-USD naman po, kung titingnan natin ay paakyat pa rin. Kasi if you are going to ang AUD-USD kung if it's going to do this is wave 1, wave 1, wave 2, wave 3. So mahaba-haba pa po ito, no? Kung wave 3 ito, this is expected to be more than the move from here to here, at least 1.382 greater than the move from here to here. So up pa rin po ba siya? We can expect it to hit at least 78.50 for today. So maghahanap ka ngayon ng opportunity to buy yung AUD-USD mo. So maghahanap ka ng area of value. Kung wala ka makitang you go to smaller time frame. Kung wala ka makitang area of value, so wala po talaga nasa gitna po ang presyo, mag-aantay ka ngayon ng correction niya. May katuturan ba na mag-antay ng correction? Most likely magko-correct po siya kasi very steep yung kanyang galaw pag-akyat. So normally when a price moves steeply on either direction, you can expect a correction. Hindi po kasi sustainable ang mga galaw na halos 90 degrees. Na parang ito po, gumalaw ng halos 90 degrees. Then you can just wait for the correction before it goes up again.
So yun po yung galaw ng AUD-USD ngayon pabugso-bugso. At least nababasa mo ng maliwanag. Ibig sabihin, yung galaw na ganyan, after ng galaw na ganyan, may correction na ganito. So ngayon mag-aabang. So dito, wala akong masabi, but mag-abang po tayo ng correction dito. So most likely, ilalagay ko muna yung presyo sa 77, pero hindi po yan yung absolute price na mag-abang ka. Ilalagay ko lang 77.60, pero ang dapat dito is buy on correction to hourly EMA 26. So yan po ang AUD. So kung wala na pong tanong sa Sir Joseph, paano na lang po, pa-mute na lang po ng mic. Maraming salamat po. So kung wala na pong tanong sa AUD-USD, we can now move on sa ating USD-JPY. Yung USD-JPY naman ay pababa pa rin siya, no? So it will correct most likely up to this level before resuming its downtrend. Kasi kung titingnan mo ang daily move niya, pababa pa rin po siya. Ay, sorry. Ang daily niya ay pababa siya, pero hindi pa confirmed. It's just a half signal pa lang po. Bakit half signal? Kasi yung previous low mo, ito yung previous low mo na-break na po niya. So pag nag-break na yan at umakyat uli yan at hindi siya lumagpas dito, yan, meron ka ng, pag nag-break uli ito, the next time that it breaks this, coming from a correction on the upside, coming from a rally towards this level. So pagka hindi po na-break yan at ito po ay bumaba ulit at nag-break na naman itong low dito, there will be a confirmation that the downtrend is already intact. So ito po, this is just a half signal that the trend is reversing. Ano po? So this level here may coincide with the signal to start the correction of the downtrend. Dito, itong downtrend na to, baka po mag-start itong day na yan. So kung yan po yung inaabangan natin, therefore, buying po ang AUD-USD, buying ang USD-JPY ngayon, so most likely, aantayin po natin siyang mag-correct hanggang dito sa 108.64. So umakyat po muna yan ng 108.64 before we can expect it to go down some more. Ano po? So pero ang tinatamaan niya ito hindi po ito. So dito po tayo 108.95. From 95 to current price of 21, medyo isang araw na ata nagalaw yan. Confirm lang natin 95, 42. Mukhang hindi po kakayanin ang hanggang 95 level. So ang kakayanin po niya malamang ay hanggang dito lang. Sa 108.45, saka po siya bababa po ulit. So ilagay natin selling at 108.45. The current price right now is 108.20 to 108.20. So hayaan mo muna siyang umakyat ng 20 pips or dito mo na lang siya abangan sa 108.42. And then if you sell, ang target price mo, bakit wala, nakalimutan ko ang target price, dali lang po. Ang target price ay mukhang free fall siya dito So ito muna ang una niyang tatamaan, most likely it's around, ang layo na. Kasi sa isang araw, ang ginagalaw niya, doon ka lang naman pwedeng mag-base kung ano ang ATR niya sa isang araw. Ang ATR niya sa isang araw within the last 20 periods is around 60 pips.
So kung 60 pip po yan at 108.44, so kung 60 minus 108.44 less 60 pips, yan. So ang pwede po niyang puntahan ay around 107.85. So mga sabihin mo nang nasa dito ay 107, hindi pa kaya dito. So most likely, no, 107 for 85 yung pwede niyang puntahan for today. Yan. So wala po kasi tayong makitang area of value, kaya ang ginamit na lang natin ay ang ATR natin. So yun po yung ibang when you do not see any area of value, you can opt to use your ATR. Yan, ang gold naman mukhang pababa pa rin po siya. So ang resistance niya sa ngayon, if you look at your daily, nasa ang resistance mo sa daily ay itong 200-day moving average mo, which is 1789.73. So nung umabot po siya dito, nagkaroon ng reversal dito, which is an it's not an exhaustion bar, but this is rather ang tawag dito ay sa candlestick, pwede mo itong tawagin na gravestone, no? Pero this is not really a gravestone doji kasi dapat doji po siya. Ito may buntot ng konti, but hindi naman po exact science yan, or hindi naman po exact lahat ng kaya you can still consider this as gravestone. Pero sa bar chart, ito ang tawag dito ay exhaustion bar. Tama, exhaustion bar nga ito. So this is exhaustion bar, and lalong-lalo na kung ang closing nito ay mas mababa, ang closing nito ay mas mababa kaysa closing ng previous bar. So maliwanag po na ngayong araw pwede tayong mag-expect na itong araw na ito ay pababa. So kung yan po ang ina-expect natin, maghahanap po tayo ng selling opportunity sa ating smaller time frame. Pero ang sinasabi ng smaller time frame natin ay paakyat pa rin ang nag-uumpisa ang akyat ng gold mo. So mag-aantay tayo kung kailan ma-exhaust yung pag-akyat niya before we sell. I will not recommend a buying at this time because primarily ang bias ng daily natin is down. So pagka napag-iwanan ka kasi niyan, the danger here is pagka napag-iwanan ka niyan, let's say nag-buy ka dito, naiwanan ka, no? Na bumagsak yung presyo, baka lalo kang pagka naano ka, matitrigger lang yung cut loss mo. Baka ma-cut loss ka lang, or yung trade mo kasi is hindi high probability trade because it doesn't coincide with the daily bias of the movement. So ang daily bias po kasi ngayon is downtrend. Yan, kaya po downtrend kasi pinakitaan siya ng isang reversal signal. So at least ngayon you can expect that the daily trend will go down. At least for today, po. So ito po yung ating pamantayan ngayon. Ito yung ating gagawing point of reference natin. Ito yung magiging selling mo. So an approach here will be a selling opportunity. So this area, the EM850 area is 1771.36. So dito po ilalagay natin 1771.36. Yan po yung ang target po natin ay yung ito po, at least tamaan itong 1752 because 1771 to 1752 is almost $20. So yan po ang average na ginagalaw niya sa isang araw.
Kung titingnan nyo yan, 22, 21, 21. So, nag-average nga siya talaga ng 20 pips in one day. So, kung magse-sell ka sa 1771 area, you can expect it to hit at the 1752 area. So, dito po. Ang cut loss mo is around $9, which is 1790, no? So that translates to about $90 if you are going to trade on a mini contract. If you are going to trade on a full contract of 100,000 units, then that will mean a possible loss of $900. Should that prove too big for your tolerance, you may want to taper yung iyong contract size na tine-trade. So kung halimbawa, ay pag natalo ako ng 9 pips dito sa matatalo ako ng 90, hindi ko kaya yon. So I want to make it $22 lang. So mag-trade ka ng 0.25 lang. Yan po. Instead of trading 0.1, you just trade 0.25. So pagka nag-trade ka ng 0.25, that is 1/4 of a 0.1. Ano po? So kung wala na pong katanungan dyan, dadako naman tayo ngayon sa ating Forex News or sa FX Street. Ano po? Ano yung mga indicators na pwede nating i-expect na lalabas ngayong araw? So it's a Tuesday. Meron po kaya? Lagi namang meron. Pero yung mga pula lang, hindi na. So merong ILO unemployment rate, claimant count. So sa UK side po, medyo mabigat-bigat ang mga lalabas na data mamayang hapon ng 2:00 because yung mga data na yan is about jobs data. So kung tinitingnan yan in light of pandemic, kasi kung marami ang walang trabaho, it is not good for the ibig sabihin nagkakaroon ng, alam naman natin there's adverse effect ng mga lockdowns po, but how deep the damage is being gauged by the claimant's count or the unemployment rate. So it is reflected here. So kung malaki po yan, the bigger the unemployment rate, the more na it is bad for the bigger the figure na lumalabas dito sa unemployment rate, the more bearish for the currency. So pagka the smaller the figure dito compared with the consensus or the expected data, then the better for the currency. So yan. So yung mga claimant, ito naman, last month, 86K. Ngayon, ang ine-expect nila, sobrang baba, 24.5 lang. So should this become 50 or 50K or something, then it will be disastrous for the UK currency. Tapos, lending survey, ito yung mga nag-finance ng nila. So kung marami ang nangungutang, ibig sabihin ito naman ay mga business loans na tinitingnan sa financing conditions in the euro area. So most likely this is hindi po ito housing loan. Hindi po ito bank lending na housing loan na. Ito po ay mga business loans. So yung mga companies kung nanghihiram sila, then it spells a good condition for the economy because the companies are starting to the companies are starting to expand or increase their operations. Kasi hindi ka naman manghihiram ng pera kung wala kang balak mag-increase ng operation, no po? So after ng 4 o'clock mamayang hapon, it's relatively technical ang movement ng market natin after ng
4 o'clock mamayang hapon because wala na pong data na pula. So lahat pong mapusyaw na, itong mga mapusyaw na to, they are not expected to have a big impact on the market. So after this, mamayang hapon ng alas 4, kung marunong ka mag-technical, so babasahin mo na lang yung technical niya. Alam mo na kung more or less, no? Kasi it will be technicals that will be dictating the market movement from 4 o'clock onwards up to New York close, mamayang alas 5 ng madaling araw. So ayun po. So kung wala na pong katanungan, maraming salamat po for joining us today and hope to see you all again tomorrow po.